Malapit na ang World Cup pero bago pa man magsimula ang unang sipol, nahaharap na ang FIFA sa kontrobersya tungkol sa kung sino ang makakalahok, sino ang papayag ang pumaso, at kung sino ang may kakayahang makapunta roon. Mula sa Iran national team hanggang sa Somali referee na tinanggihan sa US, ang paghahanda para sa pinakamalaking football tournament ay apektado ng politika. Nag-uulat si Alex Schloss. Nakakagulat kasi hindi agad nahalala ang soccer dito. Football or soccer ang tawag natin. Pero bihira itong maisip sa bansa natin. Malapit na ang World Cup, ngunit bago magsimula, may pamilyar na problema agad ang FIFA. Kontrobersya sa labas ng laro, kabilang ang issue sa Iran. Nanawagan ang mga nagpoprotesta, kabilang ang Iranian-American at dating manlalaro, na alisin ang Iran sa torneo dahil ginagamit daw ng Tehran ang koponan para itago ang panunupil sa bansa. Hindi pa kumikilos ang FIFA para ipagbawal ang koponan, ngunit ipinagbawal na ng US ang mga staff ng koponan na may kaugnayan umano sa rehimeng Iranian dahil sa isyung pangseguridad. Inilipat ng koponan Iranian ang base nila mula US papuntang Mexico. Sa isa pang insidente, si Somali referee Omar Abdul Kadir Artan, sana ang unang Somali na opisyal sa Men's World Cup. Pero hindi siya pinapasok sa US kahit may valid siyang visa ayon sa FIFA. Sabi ng US, ipinagbawal si Artan dahil sa umano'y koneksyon niya sa teroristang grupo. Siyempre, nakakalungkot din ang nangyari kay Omar, ang referee mula sa Somalia. Pero hindi natin kontrolado lahat ng bagay. Pag-uusapan at susubukan namin, makikita natin. Siguro minsan maganda rin na, alam mo yon, magpahinga, mag-relax. Pinagtatrabahuhan namin ang lahat. Sinusubukan naming lutasin ang lahat. At may issue rin sa presyo ng ticket kung saan inaakusahan ng mga tagahanga ang FIFA na inaalisan ng tsansa ang karaniwang taga-suporta dahil sa taas ng presyo, dynamic pricing at mga bayarin sa muling pagbebenta. Nasa $60 ang panimulang presyo ayon sa merkado. Lahat ng nabanggit ko, ganito talaga dito. Kung ibebenta mo ito ng mas mura, at muli naging bahagi ito ng masusing pagsusuri sa partikular na merkadong ito. Pwede sanang mangyari yon na lubos namang legal dito sa ating bansa. Habang naghahanda ang mga koponan para sa pinakamalaking entablado ng palakasan, muling binabalanse ng FIFA ang football at politika. Sa pandaigdigang kompetisyong madalas kontrobersyal, kapag nagsimula ang laro, kadalasang binabalewala ito ng maraming tagahanga. Makakausap natin ng live si Senior US Correspondent Mike Wagenheim mula Washington para sa dagdag balita. Ang World Cup ay palaging nagsisilbing entablado para sa pandaigdigang politika at pera. Gaano kalaki ang epekto nito sa usapan tungkol sa World Cup dyan sa US? Alam mo, may usaping foreign policy na di naman mahalaga sa World Cup. Kung matatandaan mo, ito ay kooperatibong pagsisikap ng US, Canada at Mexico para ilahad dito sa pandaigdigang entablado. Malinaw ang tensyon sa kalakalan ng US at mga kapitbahay nito sa Hilaga at Tibog. Pero walang nagbabanggit ng issue sa kalakalan sa World Cup. Pero pagdating sa ibang mga issue, lalo na sa imigrasyon, gaya ng marinig natin tungkol sa mga issue sa visa na naranasan ng Somali na referee at ng ilang mga tagahanga at ilang miyembro ng support staff. Tiyak na inilalagay nito ang issue ng imigrasyon sa US sa mas malawak na talakayan dito sa bansa. Bukod pa dyan, kapag tiningnan mo ang mga usapin tulad ng Iran, syempre ang issue ng Iran ay nasa sentro ng usapan ngayon. Ito ang tangunahing balita sa bawat kwento ng balita dito. Pagkatapos, dumating ang Iran team at ibinahagi ang kwento ng kanilang visa issues. At syempre, naglalaro sa Estados Unidos sa ilalim ng banta ng digmaan laban sa parehong bansa. Bahagi rin yan ng usapan dito sa US. Hindi lang ito kwento ng esports. Higit pa roon ang sakop nito. At syempre, kapag kinakaharap mo rin ang inflasyon at ang pandaigdigang sitwasyon ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bagay, oo, bumabalik din ito dito sa atin kapag pinag-uusapan ang presyo ng transportasyon, presyo ng hotel at mga bagay na katulad niyan. Mag-soccer na lang tayo, pero hindi rin natin maiiwasan ang epekto ng mga ito sa buong mundo. Tama. Salamat, Mike Wagenheim.